So, good morning. Magandang umaga sa inyong lahat. So, ang topic po ngayon natin ay physiology of senescence and abscission. Like human beings, katulad po ng tao, hanggang sa ipanganak, hanggang sa mamatay, katulad din po ng halaman. Plants also grow on and undergo aging and then die. Aging is some total of change in the total plant or its organ. During aging, the plants undergo chemical and structural change. Aging leads to senescence and their later phase of development that ultimate terminates to date. So, ang ibig sabihin po nito, ito po nga po yung pagkalanta ng mga dahon o pagkapamatay ng mga dahon po. Ang ibig sabihin nito. Next. Senescence is the process of aging of plants. It refers to it changes the or in plant in cause date of cells tissue. In whole plant body, in other words, we can say that senescence in natural process that slowly cause of the date of living in the senescence can occur in different ways and can affect the whole plant and single part of the plant. Sino nga po yung pagkamatay ng mga dahon, nag-iiba po ang kulay. Bakit nga po nag-iiba ang kulay ng mga dahon? Nanunuyo, nalalanta. So, dito na. Next. Ito po yung senescence. Base sa nakikita nyo sa larawan, mechanical stress, healthy green. Sa una pa lang napapansin nyo po dito ay healthy green po. Sa pagdating po ng panahon, magiging senescence plant. Pagka nagiging nalanta na po ito, hanggang sa pagdating po ng panahon, maglalagas na po ito. Magiging abscisive plant leaf. Sino nga po yung abscission? Abscission. So next. Senescence can be divided into the following categories on the basis of their role in the aging of plant. So, may mga halaman po na nahahati sa kategorya. May mga halaman po na whole plant senescence. Ito nga po yung kabuuang pagkamatay ng mga halaman. So, dito po yung whole plant senescence. Ito nga po yung kabuuan na pagkamatay ng mga halaman. Ito po ay patay ang dahon, patay ang katawan, at patay na ugat. Yun po ang whole plant senescence. Sa top senescence naman po ay patay ang katawan, patay po ang mga dahon, ngunit buhay po ang mga ugat. At dito naman sa deciduous senescence ay buhay po ang katawan, buhay po ang ugat, ngunit naglalagas po ang mga dahon. Ito po ang deciduous senescence. Dito naman po sa progressive senescence, buhay po ang katawan, buhay po ang ugat, at ang mga dahon po ay buhay. Ngunit ito po ay paisa-isa po bumabagsak. Isa-isa pong nalalagas. So, ang pong pinakaiba ng apat na yan? Itong whole plant senescence. Ito po yung kabuang kamatayan ng mga halaman. Sa top senescence naman po ay patay ang katawan, patay din po ang dahon, ngunit pong buhay ang ugat. Dito sa deciduous senescence ay buhay ang katawan, buhay din po ang ugat, ngunit naglalagas po ang mga dahon. Sa progressive senescence po ay ito nga po. Ilan-ilan lang po naglalagas. Ito po ang mga example. Whole plant or overall senescence. It occurs on monocarpic plants which produce flower in fruits only once either interlife aegerize with mustard, cabbage, bamboo, etc. It affects the whole plants. The plant dies after producing flower and fruits. Ito nga po yung kabuang kamatayan ng halaman. Ito po yung tinutukoy na kapag po natin hinarbis ang halaman, pag po sila nakapag-produce ng bunga at bulaklak, sila po ay mamamatay na. Ito po yung ibig sabihin ng whole plant o overall senescence. Saka lang po sila mamamatay kapag nakapag-produce ng bunga, flower. Ang example nga po dito, wheat, palay, wheat, mustard, cabbage, bamboo. Affects the whole plant. The plant dies after producing flower and fruits. Ito nga po yung tinutukoy ko. Yung whole plant overall senescence. Kapag sila ay na-harvest na, mamamatay na silang tuluyan kapag sila po nakapag-produce. Yan po ang whole plant overall senescence. Dito naman po tayo sa short or top senescence. It occurs in perennial plants with underground structure like bulbs, tuber, rhizome, the shot which remains about
the ground dies in each year after flowering, but the underground parts survive and produce new shot in the next season, e.g. banana, ginger, cadiz, and etc. So ano yung mga napapansin po natin na kapag po tinabas na natin, muli po siya nasuwi. Katulad po ng saging. Ito nga po yung nandun sa example, saging. Kapag po yan natabas na natin, nasuwi muli. Mapapansin nyo po ang ng luya. Kapag natin nakuha ang katawan, hanggat may ugat po yan, nagkakaroon po ulit ng sibol. Ito po yung mga nasuwi. Ito po yung tinutukoy na kapag natin natagpas na, nasuwi muli. Katulad po nasa akin, napapansin nyo po ba? Pag natagpas na, muling nasuwi. Yan po yung shot of top senescence. Dito naman po tayo sa deciduous senescence. Deciduous woody plants of the pole of the stem and root system remains deciduous senescence or Celmoteus of Igilip pole is deciduous trees. Deciduous trees. So, ang deciduous senescence ay and deciduous woody plants of the back of the stem and root system remains deciduous senescence or Stominus idlip pole is deciduous trees. So, ang example nga po dito, yung nara na paulit-ulit lang po na naglalagas lang po ang mga dahon. Ito na nga po yung tinutukoy kanina. Yun lang po ang naglalagas. Dahon lang po nalagas lang po dahil sa deciduous senescence. So, dito naman tayo sa next page. Syncytial senescence expand in most of the perennial plants. The tips of the main shoot in surrounding branches keep growing and producing new bulbs in leaves, but the older leaves in lateral parts like in old branches undergo senescence and die in Pinus ecolistus. So, ang example nga po dito ay, so ang ibig sabihin po nito, ito yung paulit-ulit ang buhay. Katulad po ng mangga. Magbubunga, magdadahon, muli ulit sila nagsisibol. Ito yung paulit-ulit ng mangga. Kumbaga sa matatag na buhay. Ito yung mga example dito. May sequence. Kumbaga may sequence po ang buhay nila, paulit-ulit lang. Yun po yung example ditong mangga. So, next page po tayo. Cause of senescence, leaves, o ito nga po yung mga sanhi o mga sakit. Leaf senescence and occupied by early loss in enzyme, sensular, constant, and decrease to the slower down. Sa number 3 po, competition between pinjated in. Number 4 ay in senescence factor and hormone is produced into leaves where and cause senescence. Sa number 5 naman, show day in long night condition induce flowering and leaf senescence. Degradation of food reserves and loss and integrity in food storage cell of seeds. Senescence is also hormone control. So, anong ibig sabihin nitong number 1? Leaf senescence is accompanied by early loss in enzymes. Hello? Cause of senescence, mga sanhi o dahilan pagkakaroon ng senescence. Ito nga ay pagkalagas ng mga dahon. Leaf senescence. Itong number 1, ang ibig sabihin nito, pagkalagas ng mga dahon, ito yung pangunahing nagiging sanhi. Pagkawala ng mga nutrients po, itong ibig sabihin ng number 1. Pagkawala ng mga nutrients. Yan po. Kumbaga sa katawan, may ng ating kinakain, katulad ng sa katawan ng tao, may pihikan na itanim sa tamang lupa. Yan po ang ibig sabihin ng number 1, leaf senescence. Number 2, sensular consist decrease to the slower down. Yung kanilang mga cells, mga puno, dahon, pababa ito. Isa rin itong dahilan. Pagkakatanim, maayos na matabang lupa, hindi naalagaan. Ito po ang ikinamamatay ng halaman. Kasi ang pagkamatay
pag kasi napapansin nyo sa dahon, ang pagkamatay po ng halaman, napapansin nyo agad sa dahon. Number 3, competition between fidgeted in. Number 10 naman po, ito, siguro po, ito yung kumbaga sa po ay competition between fidgeted in. Kumbaga sa po, nag-aagawan ng nutrients. Magkakasama po sila sa isang tanim. Yung nga po yun, yung sabi. Kaya nga, competition between fidgeted in. Nag-aagawan po sila. Yan, sanhiring po yan ng cause of senescence. Dito lang po sa sa number 3 pa, babalikan ko pa po ay competition between fidgeted in, nag-aagawan. Pwede rin po dito siya, magkakadikit po sila, nag-aagawan pa rin sila ng nutrients. Yan. Nawawalang, hindi nagaganda ang kanilang kondisyon. Nag-aagawan sila eh. Dito naman po sa is senescence factor hormones produced in leaves with cause senescence. Ito nga po yung mahinang pagpuproduce. Mahina siya. Katulad po ng mga hormones. Kung sa tao, kailangan po natin ng malakas na hormones. Productive po tayo. Kailangan malakas ang ating katawan. Ganun din ang halaman. Kailangan malakas ang kanilang malakas ang nutrients na lumalabas at dumadaloy sa kanilang katawan. Yun ang kailangan din po. Sa number 5 naman, short day and long night condition induced flowering. Yung pagkakaroon din ng halaman sa ibang lugar. May lugar sa ating mundo, habang-haba ng gabi, habang-haba ng araw. Apat na buwan ang hindi lumulog ang araw. Kumbaga, may effect din po yun sa halaman. Decision of food reserve and loss and integrity. May mga halaman na dito sa number 6. Ito yung number 6. Kumbaga ito yung mga imbakan ng mga pagkain, mga sanga, kabuuan. Nalalason din sila dyan. May epekto. Yan. Ito po yung mga imbakan ng mga pagkain sa halaman. Ito ang ibig sabihin ng decrease in food reserve and loss integrity in food storage. Dito naman po sa senescence also hormone control. Ito naman po sa senescence also hormone control. Ito nga po yung paglalagas ng halaman. Katulad po ng paglalagas ng halaman, alagaan din po natin ang mga halaman upang hindi siya mamatay. Cause of senescence. Ito rin pong magiging sanhi din po ng halaman. Yan po ang ibig sabihin ng cause of senescence sa mga halaman nangyayari. So next. Physiology of senescence. The following physiological changes occur during senescence. Photosynthesis stops, chlorophyll degradation, the color of leaf changes, anthocyanins, pigments, accumulation in the leaves, the bacterial function, lysosome and digest the sensual material. The starch content decrease. DNA molecules are degraded by the enzyme DNase. Growth promoting hormones such cytokinin decrease. The active hormones such as ethylene, abscisic acid, ABA content are increased. So, ang ibig sabihin po ng physiology of senescence, ito po yung physical na structure po ng halaman. O dahon. Ito po yung mga nagiging sanhi. Nagkakaroon ng physical. Ito yung mga namamatay at nagbabago. Photosynthesis stops. Ano pong ibig sabihin ng photosynthesis stop? Yun yung halaman. Sikat ng araw,